Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Coast Guard na imbestigahan ang collision sa pagitan ng mga barko ng China Coast Guard at isang Philippine resupply boat sa Ayungin Shoal. Nagpatawag ang Pangulo ng isang command conference sa Malacanang para talakayin ang insidente na nangyari Linggo ng umaga. Sa isang press briefing, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang ginawang pangaharang at pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas ay maliwanag na paglabag sa international law. Dagdag pa ni Teodoro, naglalayag ang mga barko ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone ng bansa nang mangyari ang insidente, kaya walang jurisdiksyon o karapatan ng China na magsagawa ng kahit anumang aktibidad dito. Ngayon po, kailangan kundinahin ng buong mundo at ng bansa ang iligal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government na labag sa kahit na anong norm ng international law, kahit saan libro hanapin. Naniniwala rin ang opisyal na tinatangka ng China na baluktutin na naratibo sa totoong pangyayari. But we are here to really decry in the strongest possible terms this egregious violation and illegal act within the 200 nautical mile exclusive economic zone and the obfuscation of the truth by China's distorting the story to fit its own ends, and the duplicity of China in claiming to be peaceful and claiming to be friendly while resorting to these aggressive acts. Tumanggi namang idetalye ni Teodoro ang magiging susunod na hakbang ng gobyerno dahil ito'y operational matter. 2 silver at 2 bronze medal ang iuuwi ng 4 na Philippine Wushu artists sa ginanap na World Combat Games 2023 sa Riyadh, Saudi Arabia. Nanalo ng silver medal sina Agatha Wong sa Women's Taijik-1 at Clemente Tagubara sa 65 kg men's sanda. Bronze medal naman sila Thorn Sayan sa men's Talu Nanquan at Jones Inso sa men's Taijijan. Nagtapos ng runner-up ang Philippine Women's Futsal Team sa kakatapos lang na PFF Women's Tri-Nation Futsal Invitational sa Ninoy Aquino Stadium. Unang nakagol ang Indonesia sa umpisa ng laban. Mahigpit ang depensa ng bawat koponan at nagpalitan ng shot attempts. 6 minutes 30 seconds sa laban nang makastrike si Bandoha para sa Pinay 5. Natapos ang first half sa score na 2-1 ng mga Indonesia. Naging madikit ang depensa ng bawat team sa umpisa ng second half. 10 minuto sa laban ay nakagol naman si Danton para sa Pilipinas. Pero unti-unti lumayo ang Indonesia para kunin ang kampyonato sa score na 5-2. Manatiling nakatutok sa may init na balita. Enzo Laca para sa All TV News.